Please like, share and subscribe. Ang wakas. Kabanata 4291 ang tunay na emperador. Nang ang buong tao ay naliligo sa isang purong puting mundo, malinaw na naramdaman ni Yefan na may puwersang nagpupumilit na patulugin siya. Kaya lang hindi si Yefan ngayon ang binata na sapat lang para umalis sa eroplano ng Tai Chi. Master Shu, iwasan natin ito. Ang isang nagngangalit na itim na apoy ng layunin ng espada ay nag-alab ng mayabang sa puting mundo. Ang puwersang nagtangkang magpatulog kay Yefan ay walang awa na napawi. Nang matanto ng puwersang ito na hindi na nito maaaring magpataw ng anumang mga paghihigpit kay Yefan, ang dalawang panig ay nasa pantay na katayuan na, at sa wakas ay piniling manirahan. Nagkaroon ng pagbabago sa harap ng mga mata ni Yefan, at isang pamilyar na mundo ang lumitaw sa di-kalayuan. Ito ay isang ordinaryong planeta na may hindi mapagpanggap na patio. Natamba si Yefan, at nang makita niya ang panguaks na nasa kahoy na pier, hindi niya napigil ang matawa. Kailangan ba, kahit kopyahin ito? Sa loob ng kwarto, isang lalaki ang malayang lumabas na may dalang kaserola. Humanap ka lang ng komportableng kapaligiran, kung saan hindi ito para sa pakikipag-chat. Tiningnan ni Yefan ang matagal nang nawawalang mukha na ito, puno ng emosyon, older foodie, ikaw talaga. Inilagay ni Yewuya ang casserole sa isang kalan ng uling, sa tabi nito sa mesang bato, ilang side dish at isang kaldero ng alak ang nawala. Umupo ka, alam kong marami kang tanong, maupo ka at makipagkwentuhan habang kumakain. Umupo si Yewuya at nagsali ng isang baso ng alak para sa kanyang sarili. Hindi ba ito isang piging sa hongmen? Umupo din si Yefan at nagtanong, hindi na ba talaga kailangan ng higit pang mga pagsubok? Akala ko, kailangan kong makipaglaban sa iyo. Haha. Napangiti si Yewuya, ang labanan ay isang paraan upang malutas ang mga problema, at kadalasan ito ang pinakawalang magawa na pagpipilian, at tiyak na hindi ang pinakahuling layunin. In the end, we have to go back to the fundamentals. Hanggat mareresolba ang problema, it is not necessarily the case. Gusto kong lumaban. Natahimik si Yefan, nag-isip tungkol dito, kinuha ang pitchel, at ibinuhos ito sa kanyang bibig. Hoy, bata ka, kukunin ko lang itong kaldero. Parehong peke ang lahat, maaari ka na lang gumawa ng isa pang palayok. Si Yefan ay tumingin ng diretso sa kanya, isang masamang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, o, kahit na ito ay totoo. Maaari ding gawin. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Yewuya, at ngumiti, parang. Kahit hindi ko ipaliwanag, naiintindihan mo talaga. Ang bumagsak ang boses, at may isa pang palayok si Yewuya sa kanyang kamay. Alak. This time, hindi na niya ginamit ulit ang wine glass, dinampot na lang niya ang wine jug at nilagyan ng laman ang bibig niya. Pumasok ang mga espiritu sa kanyang lalamunan. Matalim na tiningnan ni Yewuya si Yefan, sa wakas. Hinintay ko ang unang taong makakasama kong uminom. Ang pamantayan ng pag-inom sa iyo ay medyo mataas. Natawa si Yefan sa kanyang sarili, sa pagbabalik tanaw dito, bagamat ito ang aking sariling pagpipilian, kung hindi dahil sa iyo sa likod ng mga eksena, maaari kong gugulin ang aking pagtanda sa kapayapaan. Hindi lang ikaw ang pinupuntirya ko. Bago ka, yung mga taong tumawid sa ilog, nakita mo na rin. Kung tutusin, may kulang sila at nabigong pumunta rito. Bihirang seryosong sinabi ni Yewuya, sabi ko, ikaw ang una, pwede ba ang taong talagang umiinom sa akin? Tahimik ang hangin, at tanging ingay lang ng kumukulo sa tabi ng takip ng casserole. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik, itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at seryosong nagtanong. Bakit? Tila naglakbay sa hindi mabilang na mga pagbabago. Sa sandaling ito, ang tila simple, ngunit ang pinaka-hindi malinaw na tanong, ay lumabas sa bibig ni Yefan. Naglagay si Yewuya ng mga mani sa kanyang bibig at humigop ng alak. Mahabang kwento, saan mo gustong magtanong? Hindi magalang si Yefan, at sinabing, ang Tai Chi ang pinaka-ethereal na Tai Yi. Ang Old Earth, New Earth, at ang Main World ay talagang Tai Chi, ngunit sila rin ay Tai Chi. Yi. Ang kahulugan ng Jade Talisman na iyon ay ang 5 Tays ay patuloy na umiikot at bumubuo ng closed loop, tama ba? Tumango si Yewuya, magpatuloy. Hindi alam ng dragon ang asensya ng 5 Tai, ngunit hindi niya sinasadyang natagpuan ang 5 Tai. Sa labas ng Taiwai, isang malaking mundo ang muling naukit. Ngunit ang malaking mundo ay hindi isang kumpletong watay, kaya ang mga lumikha na ipinanganak mula sa kung saan, tadhana at kawalang hanggan, ay hindi maaaring tumawid sa ilog. Hindi naman sa hindi nila narating ang kanilang kaharian, ngunit sila mula sa kapanganakan, ito ay hindi kumpleto at hindi makayanan ang muling pagkakatawang tao ng 5 Tays. Muling tumango si Yewuya, malapit na. Ano naman sa akin? Nagtataka si Yefan, nakakatwiran, kung ako talaga ang inapo ni Prinsesa Jinyo. Ako ang kombinasyon ng dakilang mundo at ang 5th Tai, paano ako tumawid sa ilog? Ikaw bata, paano ka tumawid sa ilog, at pumunta ka para tanungin ako? Umiling si Yewuya. Sumimangot si Yefan. Noong nasa ilog siya, parang lumulubog siya at nabibigo. Maaaring ito ay dahil hindi siya puro nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit isang, halo-halong dugo. Sa teorya, ang kanyang pagtawid sa ilog ay hindi nakakatugon sa mga pangunahing patakaran.
Gayunpaman, dahil hindi miyembro ng Fifth Tai si Ye Fan, hindi siya ganap na paghihigpitan. Kaakibat ng kapangyarihan ng emperador sa kanyang katawan, ito ang kapangyarihan ng pinakamataas na awtoridad, kaya maaari itong gumanap ng papel sa ilog. Pwede bang? Hindi ako dapat makapasa, ngunit dahil may kapangyarihan ako ng isang emperador, sa pilitang na-stock ako sa isang surot. Mapaglarong ngumiti si Ye Wuya, halos ito ang kahulugan, maaari itong ituring na isang libro, dahil hindi ka purong limang tay na buhay, kaya hindi ito isasama, ngunit hindi ito ganap na paghihigpitan. Halimbawa, ang ibang tao, pagkatapos mabunyagan ng 5 days cycle, ay hindi na maaalala. Nakilala na nila ako, ngunit naaalala mo. Kaya nga sinasabi mo, ikaw ito ay isang abnormal na numero, bagaman ang kakaibang numero ay bihira, hindi lang ikaw. Sa pagsasalita sa malapit, ang iyong asawang si Su Qingzhou at ang iyong anak na si Ye Tuanchuan ay maanomalya rin, ngunit ikaw ang pinagmumula ng kanilang pagiging maanomalya. Ang kanilang pag-iral ay pinakialaman. Ikaw ay isang tao na hindi dapat umiral, ngunit dumating ka hanggang sa akin. Biglang sinabi ni Ye Fan, ito ay tulad ng isang planeta sa gilid ng isang kalawakan, bagaman sa anumang oras ito ay maaaring pisilin, ngunit hindi ito ganap na makokontrol. At nagkataon na pinagkadalubhasaan mo ang kapangyarihan ng emperador, kaya mayroon kang inisyatibo sa unang linya, dagdag ni Ye Wuya. Huminga ng malalim si Ye Fan. Kung noon pa, baka isipin niyang maswerte siya. Pero ngayon, hindi na niya minamaliit ang sarili niya. Lasing na ang lahat at mag-isa akong nagising, hindi dahil sa swerte. Alam ni Ye Fan na kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa niya, ang kanyang buhay ay hindi isang kumpletong pagkakataon. Old foodie, sino ka? World 3. Ferryman. Oh, iba. Saglit na nag-isip si Ye Wuya, at sinabing, hindi ko matandaan ng eksakto kung kailan ako unang ipinanganak. Hindi gaanong mahalaga sa akin ang oras. Sinasabi na ako ay isang World 3, ngunit hindi ko maaaring labagin ang mga patakaran ng World 3. Ferryman. Iyan ang produkto ng 5 Tai rules. Ang dapat kong sabihin, ang ginagawa ko ay parang isang extradition. Patuloy kong hinahayaan ang batch-batch ng mga tao na malapit ng matuklasan ang katotohanan ng 5 Ts. Halika sa tabing ilog. Nauna lang sa iyo, lahat ng taong tumawid sa ilog ay tahimik na namatay. Nang nawalan sila ng lakas, parang nawala lahat ng halo nila. Wu Tai, para sa mga ordinaryong tao, marahil ito ay walang kapantay na malawak, puno ng walang katapusang mga posibilidad, at isang malayang mundo. Ngunit para sa mga tunay na nakatayo sa tuktok ng 5 Tai, ito ay isang walang katapusang kulungan. Pinag-isipan ito ni Ye Fan at sinabing, hindi ito nangangahulugan na ang pagiging karaniwan at pagiging handang maging ordinaryo ay isang pagpipilian din. Oo, ang mga bulaklak ay nagiging putik, darating ang tagsibol at taglagas, nagbabago ang mga panahon, kapanganakan, katandaan, sakit at kamatayan. Walang dapat sisihin ang reinkarnasyon. Ngunit, palagi akong naniniwala sa isang bagay. Sinabi ni Ye Wuya, dahil mayroong kapangyarihan ng mga emperador sa 5 Tai, ito ay nagpapatunay na ang 5th Tai ay hindi ganap na ibinubukod ang sinumang makakasabay dito. At hindi mabilang na mga taon, hindi mabilang na mga ikot. Ikaw Ye Fan, ang unang tunay na 5 emperador. Kabanata 4292 Watay. Saglit na natigilan si Ye Fan, pagkatapos ay humigop ng 2 lagok ng alak at bamulong, hindi ako sanay na purihin ako, matandang bata ka. Hindi kita pinuri, mahinang sabi ni Ye Wuya, sinabi ko lang ang totoo. Bahagyang tumawa si Ye Fan, at hindi na ito mahalaga. Pag-usapan natin, bakit gusto mong maging extraditor? Kahit nawala ka, tatawid ang mga creator na iyon sa ilog sa madaling panahon, tama ba? Hindi nagmamadaling sumagot si Ye Wuya, ngunit binuksan ang kaserola at inilagay ang mga trotter ng maalat na baboy sa loob. Ilaga ang soybeans at magsalok ng mangkok para kay Ye Fan. Kumain ka muna, at magkwentuhan habang kumakain. Si Ye Fan ay hindi magalang, ang malambot, malagkit at maalat na soybean soup at ang mga trotter ng karne ng baboy ay natunaw sa bibig. Isang subaw ng lumang alak, isang subaw ng makapal na sabaw, kahanga-hanga. Gusto kong malaman kung sino ako. Habang nagsasaya si Ye Fan, nagsimulang makipag-chat si Ye Wuya. Kapag nagising ako at napagtanto na ang 5 days ay isang walang katapusang loop of existence, patuloy kong tinatanong ang aking sarili, saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Siguro bahagi ako ng puno ng mundo, o bahagi ng dragon. Hindi ako sigurado. Sa mahabang taon, wala akong nakitang tiyak na sagot, at wala akong nahanap na katulad. Ang tono ni Ye Wuya ay kalmado, na parabang nagsasalita ng mga hindi gaanong kabuluhang araw na walang ginagawa. Tulad ng lahat ng matatalinong nilalang, pagdating ko sa mundo, ang pinakalayunin ay mahanap ang kahulugan ng aking pag-iral. Pagkatapos manood ng hindi mabilang na mga cycle, natanto ko na kung gusto kong lubos na maunawaan ang aking sarili, kailangan ko munang makahanap ng parehong uri. At ang aking kauri, dapat talagang maunawaan mo si Wu Tai, hindi literal, ngunit tunay na pag-unawa. Tumango si Ye Fan, kaya nagsimula kang lay ng inanggu, paulit-ulit na nilinang ang lumikha, muli at muli. Tumawid sa ilog kasama ang isang grupo ng mga lumikha. Oo. Inamin ni Ye Wuya, kung gusto mong makahanap ng isang katulad ko at makikita ang asensya ng 5 Tai, kailangan mong ganap na dumaan sa reinkarnasyon ng 5 Tai.
Upang gawin ito, kailangan mo munang magkaroon ng sapat tanging sa lakas lamang maaari kang magkaroon ng paningin, at maaari kang pumunta sa hakbang ng pagtawid sa ilog. Parang, pumunta ka lang sa kalye at maghanap ng mga dumadaan, o pumunta sa mga online forum para maghanap ng ilang netizens. Marami sa kanila ang maaari kong kausapin sa iyo tungkol sa lahat, mula sa larangan ng buhay, hanggang sa kalawakan ng sansinukob, ang 3 relihiyon at 9 na batis, ang mga Diyos at mga Buddha, na parang alam nila ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay ang lahat ng iniisip at iniisip nila ay nakaupo lamang sa balon at nanonood sa langit, hindi 5 ang katotohanan ng Thai. Sa madaling salita, ang mga taong hindi man lang marunong maghari sa isang eroplano ay hindi talaga maintindihan ang Wu Thai. Katulad nitong kaldero ng trotter ng baboy at soybean soup, kung hindi mo talaga susubukan, pakikinig lang sa mga paglalarawan ng mga tao, hindi mo talaga maa-appreciate ang lasa. Nakakalungkot, kahit ang mga kahangahangang creator na iyon, pagkatapos tumawid sa ilog, ay nayanig ang lahat ng kanilang kaalaman. Sa ganitong paraan sa asensya, walang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakakausap lamang sa papel at nag-iisip ng mga bagay mula sa manipis na hangin. Nakikita lang nila kung ano ang gusto ng ikalimang asawa na makita nila, ngunit hindi nila iniisip kung bakit gusto ng ikalimang asawa na makita nila ito. Iyon lang. Sa huli, naghahanap ako ng isang taong talagang matutunto ng pinagmulan at mauunawaan ang bakit ng lahat. Naiintindihan ni Ye Fan ang nararamdaman ni Ye Wuya sa sandaling ito. Kahit na ang kanyang taon sa pangunahing mundo ay maikli, ang pakiramdam ng lahat ay lasing at nagising akong mag-isa, ay talagang hindi kaaya-aya. Para kay Ye Wuya, bagamat siya ay tila malayo, ito ay talagang napakalamig. Ang ganitong pakiramdam na akala ng buong mundo ay baliw ka, pero sa totoo lang ikaw lang ang gising, at hindi lahat ay kayang tiisin. Ngunit tulad ng sinabi ni Ye Wuya, walang silbi na ipaliwanag ang ganitong uri ng bagay, dapat itong tunay na maunawaan. Kung bago tumawid sa ilog, sinabi sa kanya ni Ye Wuya na pagkatapos tumawid sa ilog, pupunta siya sa Taiji at babalik sa Earth. Sinabi sa kanya ni Ye Wuya na ang mga sinaunang Diyos tulad ni Natong Tian at Nuwa ay piniling maging mortal. Hindi talaga maniniwala si Ye Fan. Paano naging Tai Chi si Tai Yi? Kung gayon ano ang silbi ng kanilang paglilinang? Nakikinita na ang karamihan sa mga tao ay iisipin na ito ay kalokohan. Kaya, nag-iiwan ka lang ng ilang hindi kilalang mga pahiwatig sa bawat pagkakataon, sa halip na sabihin sa akin ang totoo. Hindi naman. Umiling si Ye Wuya at sinabi ko na noon, kahit na ako iyon, imposibleng lumabag sa ilan sa mga pangunahing tuntunin ng 5 Thai. Ang 5 Thais ay mahalagang kontrolado ng World Tree. Bilang karagdagan sa kapangyarihan ng emperador, maging ang paglikha ng dragon at ang paglipol sa Demon Dragon Emperor ay bahagi ng operasyon ng 5 Thais. Kaya nga, aalisin ka sa kaluluwa ng dragon, ngunit pananatilihin ang kapangyarihan ng emperador. Ito ay isang saradong siklo, upang ang lahat ng nasa 5 Thai ay muling nagkatawang tao sa maayos na paraan. At kapag may gustong sirain ito kung magtatanim ka ng kadena, makikialam ka sa puno ng mundo. Ang puting espasyo na nakikita mo ay ang buffer zone na pinapasok ng World Tree kapag hinamon ang 5 Thai rules. Hintayin na lang na pumasok ang World Tree. Pagkatapos ng lahat ng ito ay muling ayusin, maaari kang lumabas mula sa puting espasyo. Siyempre, baka hindi ka na makakalabas pa. Mayroon ng malalim na pag-unawa si Ye Fan tungkol dito, at sinubukan niyang lumunin siya sa white space ngayon. Kaya lang, siya, naganap na nakakita sa kakanyahan ng Watai, ay immune na sa adjustment system na ito, tulad ng matandang foodie. Kahit na ako, hindi ko malalampasan ang ikalimang asawa. Nagpatuloy si Ye Wuya, sa tuwing susubukan kong hamunin ang mga patakaran ng Watai, ang aking alaala ay sapilitang tatanggalin. Ito ang paghihigpit ng World Tree sa akin. Ngunit sa tuwing sinusubukan ko ang iba't ibang mga pagkakakilanlan, patuloy na nag-a-adjust, upang mahanap ang taong malamang na matagumpay na magising. Hindi ko na matindaan kung ilang beses ko nang naranasan ang ganoong karanasan. At habang bumubuti ang aking lakas, mas maraming alaala ang mapupuyat. Sa tuwing tatawid ako sa ilog, ang alaala ay ganap na majay gising. Kaya lang kahit na nasa akin na talaga ang lahat ng mga alaala at sabihin sa iyo ng maaga, ang katotohanan ng 5th Thai ay maaaring hindi ka pumunta dito. Tanging kung ikaw ay tunay na napagtanto ito sa iyong sarili, maaari mo ito ay pag-aari mo. Sumimangot si Ye Fan, maaari ba na iniwan mo ang lahat ng iba pang mga gasgas sa lansya? Karamihan dito, sabi ni Ye Wuya, ibinigay ko rin ito sa iba, nagpadala sila ng ilang senyales, ngunit hindi nila hinanap ang mga pahiwatig na ibinigay ko tulad ng ginawa mo. Nagpout si Ye Fan, ikaw ang sumulat ng libro, tama. Sasabihin ko lang paano mangyayari ang ganoong pagkakataon. Sa tingin ko ay hindi. Dinisenyo ko lang ang ilan sa mga tulay sa pamamagitan ng instinct, kung hindi ka makakatawid sa ilog, walang silbi para sa akin ang anumang bagay, sabi ni Ye Wuya. Huminga ng malalim si Ye Fan. Noong una, gusto niyang magtanong ng ilang personal na katanungan, tulad ng kanyang lola na si Long Jingyu, gaya ni Pangu, o iba pa, isang taong may kaugnayan kay Ye Wuya. Pero ngayon, bigla niyang na-realize na para sa matandang foodie, natatakot ako na nakita na nila ito. Kapag ang kanyang memorya ay ganap na nabawi at bumalik sa orihinal nitong estado, nangangahulugan ito na maaari niyang maalala ang hindi mabilang na mga karanasan ng reincarnation. Pagkatapos, ang ilan sa mga nakaraang relasyon ay tila hindi gaanong mahalaga sa kanya.
Ang taong nasa harap niya ay marahil ang pinakamalapit sa Diyos sa 5 tay maliban sa puno ng mundo. Para siyang miniature ng Wu-Tai, na patuloy na hinahanap ang kahulugan ng kanyang pag-iral. Matandang mahilig sa pagkain, ika-5 asawa. Ano ito? Akala niya alam niya ang katotohanan ng mundo, ngunit sa isip ni Ye Fan, isang tanong ang lumitaw. Kabanata 4293 Ebolusyon. Hindi sumagot si Ye Wuya, ngumiti lang at walang sinabi. Agad na natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, tama, nagtatanong ako sa iyo ng walang kabuluhan. Kung alam mo talaga, bakit patuloy na nagre-reincarnate? Mas ikaw. Alam mo, ang dami mong tanong. Next, anong plano mo? Tanong pabalik ni Ye Wuya. Ako. Kinuha ni Ye Fan ang mangkok at nilagok ang natitirang sopas. Siyempre, ito ay para maibalik ang aking asawa at muling pagsamahin ang pamilya. Hindi inaasahang sinabi ni Ye Wuya, pantay ka na sa 5th tay, kaya hindi ka nag-usisa, paano lumitaw ang 5th tay, at bakit ito gumagana ng ganito? Bukod, mayroon pa bang ibang mga sibilisasyon? Ibang mga sibilisasyon. Ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng isang pahiwatig ng Pononibik, kung ano ang maaaring higit pa sa isang mahimalang 5 tays. Speaking of which, may isang bagay na nakakapagpa-curious sa akin. Pakialam ko, sabi ni Ye Wuya. Ano? Alu, sabi ni Ye Wuya, iyan ang tawag mo kay Master Lu. Ang batang iyon, pagkatapos na mapatapon, hindi ko siya mahanap. Ibig mong sabihin, si Master Lu ay ipinatapon. Ipinatapon, baka may ika-5 asawa. Natigilan si Ye Fan. Tumango si Ye Wuya, may ganoong posibilidad, kung ito ang kaso. Kung gayon ito ay hindi direktang nagpapatunay na may iba pang hindi kilalang mundo maliban sa 5th tay. Pagkasabi nito, ang mga mata ni Ye Wuya ay nagpakita ng kakaibang ngiti. Biglang may naisip si Ye Fan, at nanlamig ang kanyang anit. Wolf Foodie, don't tell me, plano mong ipatapon ang sarili mo. Haha, tumawa si Ye Wuya, bakit hindi? Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang noo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hinanap ko ang misteryo sa likod ng ika-5 asawa, ngunit wala akong nakitang paraan upang iwanan ang ika-5 asawa. Hanggang sa oras na ito, ang pag-alis ni Alu ay nagbigay sa akin ng kislap ng pag-asa. 5th lady, may labasan, sabi ni Ye Wuya. Tanong ni Ye Fan, ang maliit na Jiang na iyon ay hindi rin ang lumikha. Ang isang paglipat ng pagpapatapon ay talagang napakahimala. Hindi lang iyon ang kakayahan ng maliit na Jiang, marahil. Ang pag-alis ni Alu ay dahil sa pagbabago mismo ni Wu-Tai. Oh, na-refresh si Ye Fan, ibig mong sabihin. Mag-evolve ang ika-5 asawa. Tumango si Ye Wuya, sa aking mahabang memorya, malinaw kong nararamdaman na pagkatapos ng ika-5 reinkarnasyon, magkakaroon ng banayad na pagbabago. Ang kaguluhan mismo ay hindi lumilikha ng buhay, ito ay ang kapangyarihan ng ebolusyon na ginagawang mga nilalang na nag-iisip ang hindi mabilang na walang buhay na mga sangkap sa 5 tays. At ang 5 tays ay ang pinakamalaking buhay na katawan. Paano ito mananatiling pareho? Marahil. Nawala si Alu sa Wu-Tai, ibig sabihin ay lumipat na si Wu-Tai sa ibang kaharian. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba at bamulong, si Master Lu. Ay ang Asher Dragon ng siyam na kapigatian. Noong ito ay ipinatapon, naramdaman kong medyo madali. Kung ayon sa sinabi mo, ang 5 Grandmaster ay nakialam sa pagpapatapon kay Master Lu. Kung gayon ito ay makatuwiran. Paano? Gusto mong lumabas na magkasama? Inimbitahan ni Ye Wuya. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay umiling muli at tumanggi ng nakangiti. Kalimutan mo na, sapat na ang oras mo, ako. Hindi pa ako sapat sa buhay na ito. Hindi man lang nagulat si Ye Wuya, alam kong hindi papayag ang iyong anak. Huwag kang mag-alala, maaga o huli, hindi ka maaaring maging walang ginagawa. Dahil doon, tumayo si Ye Wuya at tumingin sa paligid. Ang malawak na kawalan na iyon, na para bang mayroon siyang malawak na tanawin. Oras na, para magpaalam dito. Biglang napagtanto ni Ye Fan na handa nang umalis ang matandang foodie. Nandito ka na, hinihintay mo ba ako? Kung hindi, nakangiting tanong ni Ye Wuya. Kung ako, tulad nila, sumuko at piniling tanggapin ang lahat sa harap ko, magpapatuloy ka pa ba sa paghahanap ng susunod na tao? Tanong ni Ye Fan. Saglit na natahimik si Ye Wuya, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ko alam. Isa kang kakaibang numero, at hindi mo ako matutulungang gumawa ng anumang pagpipilian. Sa kaibuturan ng aking puso, lagi kong nararamdaman na ikaw ay bata, pupunta rito. Ang looban ay tahimik ng mahabang panahon. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at gumawa ng malaking garapon. Old foodie, ang huling toast sa iyo, lahat ng ito ay isang palm. Pinuno ni Ye Fan ng alak ang malaking mangkok, iwinagayway ang kanyang kamay, at nahulog ang mangkok sa harap ni Ye Wuya. Gagawin ko muna. Ininom ito ni Ye Fan. Ngumiti si Ye Wuya, kinuha ang mangkok, at hinigup ito sa kanyang bibig. Paft! Na-spray out lahat ng alak. Anong klaseng alak ang ininom mo para sa akin? Umihi ng aso. Biglang bumagsak ang ekspresyon ni Ye Wuya. Haha, gatlang M. Tumawa ng malakas si Ye Fan, sinong nagsabi sa iyo, matandang lalaki, na kulitin mo ako sa lahat ng oras, bago ako umalis, aasarin kita muli. Sinabi ko sa iyong magpanggap kang malalim. Ihahagis na sana ni Ye Wuya ang mangkok, ngunit sa kalagitnaan ng mangkok, natawa rin siya. Ang pagkakaroon ng ganitong paghihiganti ay talagang nangangahulugan na si Ye Fan ay hindi na mas mahina kaysa sa kanya.
Naghihintay ng ganoong pakikipag-ugnayan, naghintay siya ng napakatagal. Masyadong mahaba. Anak, sa susunod, sasanduan mo ba ang iyong manugang? Tanong ni Yewuya. Tumango si Yefan. Iyan ay hindi madaling hawakan. Ayon sa mga patakaran ng Fifth Tai, ang ilang mga tao ay hindi maaaring bumalik, kung hindi ay makakaapekto ito sa operasyon ng buong Fifth Tai. Ngumiti si Yewuya at sinabing, kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi, pupunta ako sa punong-puno para talakayin ito sa aking sarili. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay at hinimok, bilisan mo, may gagawin pa ako. Yewuya hindi na nagsalita pa. Unti-unti, ang katawan ni Yewuya ay nagsimulang maging malabo, na para bang ito ay magiging bula. Si Yefan ay nasa isang halo-halong mood, nang makita ang figure na malapit nang mawala, sumigaw, older foodie, kung hindi ka makakasundo sa labas, bumalik ka anumang oras. Huwag kang kumapit. Sa isang ulirat, si Yewuya ay tila ngumiti at tumango. Sa wakas, si Yefan na lang ang natitira sa bakuran. Tahimik ang lahat. Umupo si Yefan sa bench na bato at huminga ng malalim. Lumalabas. Lagi kang nag-iisa. Walang kabuluhan iyon. Pagkatapos mamulong ng ilang salita, tumayo si Yefan, walang kapantay na layunin ng espada, muling nasusunog. Nagbago ang lahat sa paligid niya, at muling pumasok si Yefan sa puting mundo. Nasa harap niya ang Golden World Tree. Isang malakas na puwersa sa mga anino ang patuloy na nagsisikap na patayin ang layunin ng espada ni Yefan. Ngunit ang walang kapantay na ningning ng mga apoy ay hindi nagbigay sa 1 pulgada, nag-aalab ng walang ingat sa puting mundong ito, na bumubuo ng makapal at makulay na mga brush. Master Shu, huwag sayangin ang iyong enerhiya. Sinabi ni Yefan, nasa iyo ang iyong misyon, at nasa akin ang aking punto. Hindi ako interesadong makialam sa mga patakaran ng ikalimang asawa, ngunit kailangan kong iuwi si Qingzhou. Bago siya matapos magsalita, ang alab ng sword intent sa kamay ni Yefan ay biglang umusbong muli, naging isang higanteng talim ng libu-libong metro. Pagkakawatak-watik. Ang pinaka-primitive na mga panuntunan ng Five Tails, tulad ng kanyang nakatutuwang sayaw, ay hindi aalisin. Master Shu, maaaring hindi kita kayang sirain, ngunit kaya kong baligtarin ang mundo. Sa oras na iyon, natatakot ako na ang iyong puting espasyo ay hindi sapat. In short, gusto mo akong makita. Tinusok ng espada ang ikalimang asawa, gusto mo pa akong umuwi at mamuhay ng maliit, kaya mo. Pagkatapos magsalita ni Yefan, gumawa lang siya ng bench mula sa manipis na hangin, umupo dito, at hinintay na tumugon ang World Tree. Sa buong puting espasyo, hindi mabilang na mga enerhiya ang patuloy na dumadaloy at marahas na nagbabanggaan. Ang mga mata ni Yefan ay kumikislap ng itim na apoy, pinapanood ang mga pagbabago, hindi natitinag. Tila ilang panahon na ang lumipas, at tila isang kisap mata lang. Sa pangunahing poste ng World Tree, unti-unting bumukas ang isang pinto. Isang babaeng may banal na halo sa buong katawan ng dahan-daang lumabas. Kabanata 4294 na isang bagong simula. Para bang nakakaramdam ng kung anong uri ng pagpapatawag, dalawang itim at puting textless na libro ang nagmula sa kawalan. Sa araw na pinagsama ang libro at ang babae, isang pamilyar na aura ang lumitaw din sa pangunawa ni Yefan. Gayunpaman, kahit na mayroong kumpirmasyon mula sa makalangit na aklat, nag-aalala pa rin si Yefan, at sinuri ang anyo ng enerhiya ng babae kay Wushuang. Si Su Qingzhou iyon. Hindi maaaring magkamali. Si Yefan ay tuwang-tuwa noong una, at sigurado, kumpara sa pagkabalisa ng buong Five Tails, pinili ng World Tree na ikompromiso. Ngunit sa pagsunod ng mabuti, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Yefan. Bagamat nabuhay na mag-uli si Su Qingzhou, ito ba ay pakikialaman ng World Tree? Huminga ng malalim, humakbang si Yefan, dahan-daang lumapit. Pagdating nila sa babae, nagkatinginan ang dalawa. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay maliwanag na parang tubig sa taglagas, kumikinang na may malinaw na alon, at mayroon siyang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Bakit ka nakatingin sa akin ng walang laman? Pansamantalang tanong ni Yefan, Qingzhou, naaalala mo pa ba? Anong nangyari? Nagpakita si Su Qingzhou ng hangin ng malalim na pag-iisip, pagkatapos ay dahan-dahan niyang naalala. Naalala ko. Parang pumirma ako ng kontrata at nagrenta ng boyfriend. Sinabi niya sa akin na siya ay isang tutor, ngunit naging isang game booster. Bago siya matapos magsalita, humakbang na si Yefan at niyakap ng mahigpit ang babae. Ang nag-aapoy na yakap ay tila natunaw ang babae sa kanyang mga bisig. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumislap ng kumikinang, at inabot niya ang kanyang mga kamay at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ng lalaki. Tapos na ang lahat. Tanong ni Su Qingzhou. Hindi ito ang katapusan. Hinaplos ni Yefan ang mukha ng babae at nakangiting sinabi, ito ay isang bagong simula. Mukhang maliwanag si Su Qingzhou, saan magsisimula. Hinawakan ni Yefan ang kamay ng babae at pinisil ito ng malakas, na para bang hindi na niya ito bibitawan. Umuwi na tayo. Sinaunang kaharian ng Diyos. Ilang buwan na ang lumipas mula noong labanan ng New World Creator. Ang mga mananakop sa malaking mundo, kasama ang pagkawala ng dragon, ang pagbagsak ng mga Diyos, at ang pag-urong. Ang Fifth Tai ay bumalik sa kalmado muli, ang pagkawasak ng Demon Dragon Emperor ay hindi na-trigger sa huli, at lahat ng nilalang ay nakatakas. Wala pa bang balita? Sa laboratorio, sina Ling Yue at Feng Yaoying ay dumating sa tabi ni Chu Yunyao.
Sa pagtingin sa lahat ng mga aparato na naghahanap, may lungkot sa noo. Ang huling nangyari sa bagong mundo ay hindi ko naiintindihan ngayon. Hindi nakakagulat na hindi ko ito mahanap. Walang pakialam na sabi ni Chu Yunyao, hawak ang isang tasa ng kape. Ang weird no. So naghintay ka lang. Hindi ka ba nagmamadali? Tanong ni Sally sa tabi niya. Magagawa ko lang ang kaya kong gawin, at hindi ko malutas ang problema sa pagmamadali, sabi ni Chu Yunyao. Posible bang pumunta ang hari sa ilang sulok ng malaking mundo? Nagtanong si Sally sa sandaling ito, dapat nating gawing masyadong malaki ang paghahanap at pumunta sa buong mundo para hanapin ito. Fair na. Huwag magsalita tungkol sa pagiging praktikal, sa palagay ko ay wala pa siya sa eroplanong ito, sabi ni Chu Yunyao. Hindi ka man lang nagsisikap, paano mo malalaman na wala ka? Medyo irritable si Sally. Sally, huminahon ka, si Yunyao ay naiinip na tulad natin, ginagawa niya ito sa lahat ng oras kamakailan, at talagang sinubukan niya ang kanyang makakaya, payo ni Ling Yue. Wala akong pakialam. Hindi mo hinahanap, ako mismo ang maghahanap. Tumalikod na si Sally at aalis na sana. Ngunit sa sandaling ito, biglang may naramdaman si Sally. Sa sandaling lumingon siya, isang itim na apoy ang bumasag sa kawalan, at pagkatapos ay lumabas ang isang lalaki at babae. Wang! Naisip ni Sally na siya ay naghahalusinate, at natigilan sa hindi makapaniwala. Nataranta ang lahat ng mga babae kay Ye Fan, tila lahat sila ay hindi na makabalik sa kanilang katinuan. Naramdaman ni Ye Fan na may mali sa kapaligiran sa eksena, at agad na naunawaan ang dahilan. Libu-libong pagkakamali, lahat ng ito ay kasalanan ko. Masyado akong nagmamadali at pinag-alala ka. Binuksan ni Ye Fan ang kanyang mga braso, at nag-react ang mga babae at tumakbo para yakapin. Bagamat nawala si Ye Fan at nasa panganib noon, hindi ko alam kung ilang beses, ngunit sa pagkakataong ito, lahat sila ay malabo na naramdaman na talagang gusto nilang mawala siya ng tuluyan. Hanggang sa sandaling ito, ligtas na bumalik si Ye Fan, at sa wakas ay dumaong ang kanilang mga pusong nakasabit. Ayaw makita ni Su Qingzhou ang eksenang ito, kaya tumalikod siya at naglakad palayo, wala sa paningin at wala sa isip. Wang, anong problema? Saan mo nahanap si Qingzhou? Tanong ni Sally. Ang mga detalye, sasabihin ko sa iyo mamaya. Hinaplos ni Ye Fan ang pilak na buhok ni Sally. Tingnan mo kung paano ka magalit, kahit na wala talaga ako. Hindi ko kaya, kung wala ka, wala na akong saysay. Namula muli ang mga mata ni Sally. Ngumiti ng mapait si Ye Fan. Talagang naiintindihan niya na sa kaibuturan ng puso ni Sally, siya lang talaga ang nagmamalasakit sa kanya. Matapos mapawi ang emosyon ni Sally, naglakad si Ye Fan papunta kay Chu Yunyao. Lumapit ang lahat ng babae para yakapin, ngunit mukhang kalmado si Chu Yunyao, hindi man lang excited. Malinaw na nakita ni Ye Fan na ang kape sa kamay ng babae ay natapon sa lupa dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Nagsumikap ka rin, sa tuwing aalis ako kasama si Qingzhou, ikaw ang pinaka-stress. Nagkusa si Ye Fan na yakapin si Chu Yunyao at sinabing, pangako, ito na talaga ang huling pagkakataon. Mukhang, nahanap mo na ang sagot na gusto mo. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay nagpakita ng pahiwatig ng pag-unawa. Gayunpaman, pumunta si Su Qingzhou sa isang malaking screen at itinuro ang impormasyon dito, hindi ba ito ang malaking mundo? Umiiral pa rin ang malaking mundo. Bakit mo ito tinatanong? Agad na tanong pabalik ni Chu Yunyao. Natuklasan din ni Ye Fan ang detalyeng ito, at nagulat siya. Makatuwiran na lumitaw ang malaking mundo kasama ang dragon, at dapat mawala ang dragon kapag umalis ito sa eroplano. Ngunit tila ang malaking mundo ay karaniwang nagpapatatag. Paano ito nangyayari? Pwede ba yun? Wu Tai. Nag-evolve na ba? Ang tanging dahilan na naiisip ni Ye Fan ay ito. Ayon sa kanyang hinuha sa matandang foodie, ito ay ang evolusyonaryong kakayahan ng sariling pag-iral ni Watai, na nagpapabago sa maraming bagay nang hindi nalalaman. Dahil ang ikalimang asawa ay magpapalaki ng isang matandang foodie, at ngayon ay muli siyang nagpakita, ang hinaharap ay magiging hindi pantay, at magkakaroon ng higit pang mga tao na maaaring tuklasin ang mga misteryo ng ikalimang asawa. Kasabay nito, ang ikalimang asawa mismo ay patuloy na nagiging mas komplikado, o ito ba ay napakalaki, buo. Tulad ng malaking mundo, maaaring hindi talaga ito ganap na nilikha ng dragon. Ang dragon mismo ay bahagi rin ng 5 Tais. Kapag ginamit ng dragon ang mga patakaran ng 5 Tai para magparami ng dragon para lumikha ng malaking mundo, ito talaga ang 5 Tai na nagbubukas ng bagong teritoryo. Sa makatuwid, kahit na sa wakas ay umalis ang dragon, ang pang-eksperimentong lugar na ito ay nanatili. Mula simula hanggang wakas, sa katunayan, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng 5 Tai. Sinabi mo na ang 5th Tai ay mag-evolve. Matapos marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Chu Yunyao, kawili-wili. Kung ang 5th Tai mismo ay itinuturing na isang buhay, kung gayon maraming mga tanong na hindi ko maintindihan noon ang tila may kabuluhan. Pagkasabi noon, hindi na pinansin ni Chu Yunyao ang mga tao at nagmamadaling tumakbo pababa, hindi alam kung ano ang sisimulan ng kalikot. Hindi alam ni Ye Fan kung matatawa o maiyak, Xiao Yao Yao, huwag kang magmadali, umuwi muna tayo para sa isang reunion, magiging masigla ito. Walang interes, maaari kang pumunta ng mag-isa. Patawang sabi ni Chu Yunyao. Walang kinalaman si Ye Fan, kahit na maihahambing siya sa World Tree, ang ilang miyembro ng pamilya ay hindi nagbibigay ng mukha.
Nang malapit na niyang iuwi ang mga babae, biglang may naalala si Yefan at nakangiting sinabi, hintayin mo ako sandali. Parang alam ng mga babae kung sino ang hahanapin ni Yefan, at tumanggaw sila ng nakangiti. Sa eroplanong ito, hindi na kailangan ni Yefan ng sword intent, gumawa siya ng isang hakbang at direktang binuksan ang daan. Ang mundo ng libingan ng mga Diyos ay isang makulay na pastoral na tanawin, at ang mga panla ng trigo ay berde na. Nakasuot ng dayami na sombrero, si Lao Lin ay nakaupo sa isang bato sa gilid ng isang bukid, pinapanood ang isang grupo ng mga bata na nanghuhuli ng isda at naglalaro sa isang bati sa hindi kalayuan. Pagkatapos ng nakaraang bagong digmaang pandaigdig, sa pagsasama-sama ng kamatayan, nina Yefan at Long, tila naayos na ang lahat. Ang malaking mundo na walang pinuno ng mga dragon ay walang banta. Ngunit ang tila kalmado na ikalimang asawa ay naglagay ng anino sa kanyang puso. Bago ang huling kaalaman ni Yefan, malapit na siyang lipulin ang mundo. Bilang ang pinakamalakas na Demon Dragon Emperor sa kasaysayan, hindi pa rin niya maalis ang ganoong katauhan, at ang damdamin sa kanyang puso ay hindi masasabi. Kapag siya ay bumalik sa bahay at makita ang kanyang mga anak na naglalaro ng inosente, maaari siyang makahanap ng bakas ng panloob na kapayapaan. Biglang, isang instinct ay nakakaramdam ng isang malaking banta. Hindi nagbago ang mukha ni Lao Lin, ngunit hinampos na niya ang likod gamit ang kanyang backhand. Sa isang maliit na pahayag, ang palad ng kamay ay talagang isang mapanirang puwersa na dumudurog sa kalawakan. At ang direksyong iyon ay kung saan lumabas si Yefan. Kabanata 4295 sa finale. Pupunta ako. Hindi inaasahan ni Yefan na makakatagpo siya ng ganoong kamay sa sandaling pumunta siya rito. Ngunit ang kanyang tugon ay hindi mabagal, at ang isang walang kapantay na layunin ng espada ay naging isang itim na kalasag ng apoy, na hamarang sa kanya sa isang iglap. Inubos ng mapanirang puwersa ang lahat ng enerhiya sa paligid nito, at maging ang oras at espasyo ay nadurog. Sa likod ni Yefan sa magkabilang panig, ang walang katapusang mga bituin ng mga sinaunang Diyos ay ganap na naglaho. Hindi ka panipaniwala, ito ay isang random na suntok lamang. Ngunit kahit na ang kapangyarihan ay nakakatakot, si Yefan, na nakatayo sa layunin ng espada, ay nanatiling hindi gumagalaw. Anak mo ba yan? Sa wakas ay nakita ito ng malinaw ni Lao Lin, at nagpakita siya ng hindi ka panipaniwalang tingin sa una, at pagkatapos ay ngumiti siya ng maluwag. Tama, pwede ikaw lang. Hindi nagsalita si Yefan, iniwagayway niya ang isang napakaitim na higanteng espada sa kanyang kamay, at bigla itong ibinaba. Nang makita ito, bahagyang nag-alinlangan si Lao Lin, pagkatapos ay tumalikod upang maiwasan ang espada. Pinunit ng walang kapantay na espada ang espasyo ng libingan ng mga Diyos, na hinati sa dalawa ang 12-dosenang ektarya ng mayayabong na bukid. Bagamat walang nasugatan, ito ay malinaw na pagbagsak ng lupa sa ulo ni Tai Soy. Ito ang unang pagkakataon na ang isang grupo ng mga kababaihan at mga bata mula sa pamilya Lin ay nakakita ng ganoong kalaking kaguluhan sa bahay. Ilang sandali, nagtagpo ang isang pares ng mga mata, at medyo kinakabahan sila. Ikaw bata, pumunta ka dito nang hindi kumukumusta, at nagtatanim ka pa rin ng sama ng loob ng ganito. Saway ni Lao Lin. Paano ako maghihiganti? Ito ay walang iba kundi isang courtesy exchange, sabi ni Yefan. Biglang naging deadlock ang atmosphere. Sandaling nagkatinginan ang dalawa, pero sa huli, nagtawanan sila. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag ang lahat sa pamilya Lin. Mukhang nahanap mo na ang sagot, makahulugang sabi ni Lao Lin. Tanong pabalik ni Yefan, alam mo na. Umiling si Lao Lin, walang anumang haka-haka ang maihahambing sa personal na karanasan, at sa mga tuntunin ng determinasyon, hindi ako kasing galing mo. Ikaw ang Demon Dragon King sa simula, at isa lang akong Idol Cloud at Wild Crane. Nasa iyo ang iyong konsiderasyon, at mayroon din akong sa akin. Kung hindi ka tumagal hanggang sa huling sandali, ang mundong ito ay hindi na umiral. Ngumiti si Yefan, pumunta ako dito para lang magpasalamat sa iyo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, bakit hindi ko pinuprotektahan ang sarili ko? Sinabi ni Lao Lin, naabot mo na ang yugtong ito, kaya wala kang balak na hamanin ang World Tree. Huwag mo akong bigyan ng apoy. Mayroon akong pakikipagtulungan sa punong-puno. Gumawa ng kasunduan ng maginoo. Napangiti si Yefan, pinapayagan ba siyang dalhin ang iyong asawa at mga anak upang magkaroon ng kasiyahan sa pamilya, hindi ko talaga mapigilan at mamuhay ng tahimik. Tanong lang, ano ang ikinatuwa mo? Ikan-away ni Lao Lin ang kanyang kamay. Huminga ng mahabang hininga si Yefan at bumalik sa kaunting pagkaseryoso ang kanyang mukha. Nangako ako sa punong-puno na hindi makikialam sa mga gawain ng Fifth Tai. Hindi ito isang kompromiso, ngunit sa palagay ko ay walang nagawang mali ang World Tree. Ang buhay at kamatayan ng Fifth Tai ay hindi kailanman dahil sa iyo at sa akin, ngunit dahil sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Higit pa rito, ang Five Tays ay umuunlad. Ikaw, ako, at ang World Tree ay bahagi lamang ng ebolusyon ng Five Tays. Ang avenue ay ethereal, ang universo ay malawak. Ang hindi kilalang mundo ay mahiwaga, ngunit mas mahalaga, o pahalagahan ng mga taong nasa harap mo, hindi ba? Tahimik na ngumiti si Lao Lin at tumingin kay Yefan saglit, bago nagtanong, saan ka pupunta? Bakit hindi mo itanong? Natural, uuwi na ako, nakangiting sabi ni Yefan. Saang bahay? Nasaan ang tao, nasaan ang tahanan? Pagkalipas ng 5 taon, lupa. Isang pribadong jet ang naglalayag ng napakabilis.
Napakabagal ng eroplano, hindi ako makapaghintay na yakapin ang aking maliit na pamangkin. Si Mumumo ay nakahiga sa sofa ng cabin, isang video ng isang batang babae ang naglalaro sa kanyang telepono. Mumo, wala kang sapat na espasyo para sa teleportation noon, paano ka makakasakay ng eroplano, at hindi ka maaaring umupo ng higit pa kaysa sa amin ni Sister Chinglan. Si na nasa tabi niya, ay may hawak na isang baso ng champagne sa kanyang kamay at nagbiro. Mahal kong ahente, Miss Air, matatawag ko ba itong homesick? Lumingon si Mumumo kay Feng Qinglan, isang babaeng may maitim na pulang mahabang buhok na masayang nagbabasa ng libro. Sister Qinglan, sa tingin mo hindi ka ba sanay? Hindi mo magagamit ang iyong cultivation ng biglaan. Itinaas ni Feng Qinglan ang kanyang ulo at ngumiti. Sa una, ito ay hindi maginhawa, ngunit lahat ng tao ay nabubuhay ng ganito, ito ay talagang wala. Ito ay hindi maganda. Noong nakaraan, nagsasanay ka sa lahat ng oras, o nagmamadaling pabalik-balik ng mabilis. Katulad ngayon, sumakay ng eroplano, magmaneho ng sarili mong sasakyan, pumunta sa bawat lungsod upang maglaro, at ikaw at si Yin Seng ay pumunta sa iba't ibang lugar upang lumahok. Ang mga pagtatanghal ng musika ay lubhang kawili-wili. Si Xiao Waisu sa gilid ay abala sa pag-eeksperimento ng bagong pampaganda. Oo, ang pamimili ng mga damit at pagsali sa mga linggo ng fashion ay mas kawili-wili kaysa sa pagsasanay at pakikipaglaban. Iniangat ni Han Yin Seng ang kanyang ulo mula sa likuran. Halika na, pag-uusapan natin. Mumo, hindi ka ba naging napakasaya nitong mga nakaraang taon? Halika rito, naging mahusay kang performer, maaari kang tumugtog ng ilang piraso ng sinaunang gukan, at mananalo ka ng palakpakan. Noong nasa eroplano ka ng Taixie, kailangan mong maging higit na nasa limelight. Nahiya si Mumumo, at sinabing, iyan ang sinabi ko, ngunit iniisip din kita, nagil-inang ka sa loob ng maraming taon, at naging ordinaryong tao ka, sayang. Hindi naman sa nawalan talaga ako ng cultivation, kaya lang hindi ko may display pansamantala, at hindi naapektuhan ang life expectancy at itsura ko. It's good enough. Ngumiti si Air, hindi banggitin na kahit ang iyong bayaw ay handang maging isang ordinaryong tao, sayang ang mayroon kami. Bayaw di ba? Aling eroplano ang kanyang pupuntahan, maaari siyang pumunta sa isang pintuan ng kalawakan anumang oras. Nagpout si Mumumo, nakikita ko, ang pagpunta sa panig ni Taiyi ay kadalasang ideya ng aking kapatid na babae. Ang pagiging maipalaganap ka sa buong mundo ay nagpapahirap na laging kasama ang aking bayaw. Ganito mo ba inaayos ang kapatid mo? Hindi napigilan ni Xiao Waiso na matawa, sinabi ng bayaw mo na ang pamilya natin ay nasa Taixi, at madaling pakitunguhan ang ikalimang asawa. Nakakasagabal ang mga patakaran, napakadaling magsama-sama, ngunit maaari kang mamuhay ng may kapayapaan ng isip. After so many ups and downs, gusto ko lang maging kalmado, ano ang magic repair, wala naman. Nagbiro si katulad ngayon, kapag hinayaan ka ng ahente ni Yin Seng na mag-perform, kukunin ko ang pera, napaka-interesante. Pakiusap, ang kinikita namin ni Yin Seng ay mahirap na pera, okay. Sinundan ito ni Mumumo. Kunin ang isang magazine sa tabi nito at i-on ito sa isang pahina. Tingnan ang New Earth Federation Rich List, ang ika-11 ay si Chu Yunyao, chairman ng Yunyun Group, at ang 21, si Su Qingzhou, ang chief executive ng Destiny Group. Sobrang yaman nila, gusto nila magpakita tayo, sobra talaga. Hindi inaasahan na sinabi ni Feng Qinglan, Naalala ko mula sa huling isyo, si Yunyao ay nasa ika-23, at nalampasan ito. Mukhang totoo, this time back, I guess hindi maganda ang mukha ni Qingzhou, tumawa si Xiao Waiso. Hindi, kahit nagalit talaga si Qingzhou, hindi niya ito ipapakita sa harap ni Yunyao, nagmamadaling sabi ni Air. Sa oras na ito, sa sabungan ng eroplano, si Xu Lingshan ay nakasuot ng uniforme ng piloto at magiting na lumabas. Mga babae, makakauwi na kayo sa loob ng isang oras, bigyang pansin ang pagkabit ng inyong mga seatbelt, tutal, isa lang kayong mga mahihinang babae ngayon, saludo si Xu Lingshan. Shan, hayaan mo, ang kapitan ng Starship, na maging piloto para sa amin, hindi ba ito isang talento? Nakangiting tanong ni Air. Hinubad ni Xu Lingshan ang kanyang salaming pang-araw, halika, gusto kong magbitiw sa Federal Fleet. Ito ay isang grupo ng mga kabataang lalaki, kapatid at pinakamatandang babae. Mahirap talagang makipag-usap sa kanila. Mas mabuting maging piloto para sa iyo. Sa sandaling ito, isang satellite na tawag sa telepono sa Xu Lingshan earphones. Wanqing. Anong problema? Sinabi ni Ji Wanqing sa kabilang panig ng telepono, Sister Shanshan, ang lugar ng pagpupulong para sa bisperas ng bagong taon ay binago, kaya hindi na ako pumunta sa bahay ng aking tiyuhin. Ang iyong mga coordinate. Hindi nagtagal, isang coordinate ang ipinadala kay Xu Lingshan. Ang mga babae ay nagtipon-tipon din sa paligid, na gustong makita kung nasaan ito. Tumingin si Xu Lingshan sa lokasyon at hindi maiwasang matigilan, ang lugar na ito. Maari ba? Kabanata 4296 sa finale. Purgatory Island. Hindi ba Purgatory Island ito? Nakaon. Isang lumulutang na cruise ship, tumingin si Niewuyo sa isla na lumitaw sa asol na tubig sa kanyang harapan, na may mga taluktok na umaabot sa mga ulap, na may pagtataka sa kanyang mukha. Oo, inay, binili na ng Qingzhou ang sea area na ito. Inabandona na ito. Tumagal ng mahigit isang taon para muling itayo ang isang resort hotel. Nakangiting sabi ni Ling Yue, kamakailan lang din naming nalaman na siya.
Mahusay ang gawain sa pagiging confidential. Para sa proyektong ito, bumaba ang aming rankang sa rich list ni President Su, tumawa si Feng Yaoying. Sinabi ni Yelong Yuan ng may damdamin, talagang may puso ang aming manugang. Kahit alam niyang maraming alaala ang Purgatory Island. Sa oras na ito, isang speedboat ang nagmamadaling bumaba mula sa cruise ship, nagwisik ng mataas na tubig, at umarangkada patungo sa Purgatory Island sa harapan. Ang taong nagmamaneho ng speedboat ay isang masiglang binata na si Ye Han, na sinundan ng isang batang babae na si Ye Xiaoshu. Ye Han, bumalik ka. Sumugod si Nayan Ruzhou sa rehas, ngunit dahil hindi siya nagsasaka, hindi niya naabutan. Walang choice si Nayan Ruzhou kundi sumigaw sa taas ng boses, mabahong bata. Makati ang balat mo. Lifeboat yan. Si Ning Zimo, na dumaan, ay nagkataong hawak ang kanyang sanggol na wala pang 1 taong gulang. Nang marinig ng sanggol ang sigaw ni Nayan Ruzhou, natakot siya kaya umiyak siya. Nagmamadaling inudyukan ni Ning Zimo ang kanyang anak, at kasabay nito ay hindi napigil ang mapaiyak, bakit napakaputok ng ugali ni Jillian. Sister Zimo, hindi mo ba alam, simula nang pumasok si Ye Han sa panahon ng rebelyoso, ang ugali ni Sister Ajiao ay lalong naging irritable, umiling si Du Yuner na nakangiti. Lumingon si Nayan Ruzhou at mukhang haggard. Wala kang pakialam kay Yuner. Si Xiaoshu ay isang babae kung tutuusin, at napakatanga niya kay Ye Han araw-araw. Nako, katuwaan lang, hindi masamang bagay. Nag-practice na silang dalawa ng nakakabaliw na sayaw mula pagkabata, at maganda ang pangangatawan, kaya't magaling sila. Nang hina si Nayan Ruzhou, inabot niya ang sarili at pinapaypayan ang sarili, kailangan kong huminahon, o mamaya. Galit sa mabahong brat na iyon. Ate Jillian, ipinapayo ko sa iyo na alagaan mo muna ang iyong sarili, lalo ka nang naging dilaw ang mukha, nakita ka ni Brother Ye Fan at lumayo siya. Umupo si Shilan Yu sa isang beach chair, nakasuot ng sunglasses, at maluwag na sinabi habang umiinom ng cocktail. Natakot si Nayan Ruzhou kaya namutla ang mukha niya, tinakpan niya ang mukha at kinakabahang sinabi, talaga. Huwag kang makinig sa kanya oo, maniniwala ka ba sa mga salita ni Xiaoyu? Inilibot ni Ning Zimo ang kanyang mga mata, ang lalaki mula sa aming pamilya ay tumulong sa isla bilang isang kuli kamakailan, kaya natural na wala siyang oras na hanapin ka. Ano? Si Ye Fan ay nasa Purgatory Island kamakailan? Tanong pabalik ni Niewuyo. Oo, sinabi ni Qingzhou na buong araw siyang nag-iisip sa bahay, at palagi siyang nag-aalala tungkol sa paghahanap ng kasintahan, at halos matigilan siya, kaya na-assign siya sa construction site ng Purgatory Island. Gayunpaman, kaya niyang gawin ang gawain ng daan-daang tao ng mag-isa. Ang paggawa na ito ay hindi kailangang gamitin sa wala. Sinabi ni Feng Yaoying na tumawa siya ng malakas. Sumimangot si Niewuyo, itong batang ito, kung gusto mong pakasalan ang apo ko, maaantala ba talaga ang apo ko sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Habang nakikipag-chat, sa wakas ay lumapag ang cruise ship. Sa sandaling bumaba ang grupo, nakakita sila ng ilang nakamamanghang dilag na nakasuot ng maid outfit na nakatayo sa isla upang batiin sila. Bakit ikaw? Nagulat ang mga babae. Ang tatlong babae ay sina Frigga, Tianwu, at Sylvie mula sa malaking mundo. Ang mga mukha ng tatlong babae ay maganda, at ang figure ay hindi dapat piliin. Ang tatlong mahahabang binti, na nakasuot ng grupo ng mga kasambahay, ay sadyang nakalulugod sa mata. Welcome Madam, Master sa Purgatory Island, nanguna si Frigga at sinabi. Si Niewuyo at ang iba ay medyo maulap pa. Ano ang tungkol sa Ye Fan? Sumagot si Tianwu, dadalhin ng Sword God si Miss Sally Ye, Princess Patricia, at ang Reyna ng Duwende para ipagdiwang ang bagong taon ng magkasama, kaya kailangan mong bumalik mamaya. Kayong tatlo, nitong mga araw, ay nasa isla. Tanong ni Niewuyo. Tumango ang tatlong babae, na may mga ngiti lamang sa kanilang mga labi. Ang sabi ko lang, bakit ang galing ni Brother Ye Fan, willing siyang pumunta sa isla para magtrabaho bilang isang kuli. Hindi pala uminom ang intensyon ng lasenggo, mahinang ngumuso si Shilanyo. Alam ko nang pumunta siya sa malaking mundo para buhayin sina Friha at Tianwu, hindi nagulat si Ning Zimo. Umiling si Yelong Yuan, hindi ko alam, sino ba talaga? Walang sinabi si Niewuyo, ngunit nagbigay ng nagbabala na tingin. Ang tatlong babae sa malaking mundo ay hindi nag-isip, at magalang na inanyayahan ang lahat na magpahinga. Hindi na sila mga Diyosa, Valkyries, kundi maid sa bahay ng Sword God. Kung tutusin, kung walang Sword God, nawalan na sila ng buhay. Sa oras na ito, dahan-daang lumapag ang isang eroplano sa paliparan ng isla. Iyan ba ang espesyal na eroplano ng Mumo at Yinseng? Sinulyapan ito ni Du Yuner. Dapat tama, hindi ba may nakaprint na pattern ng piano at gukon dito, sabi ni Ling Yue. Nga pala, Yuner, nasaan ang kapatid mo? Nasaan ang gobernador ng Ziner? Tanong ni Feng Yaoying. Ngumiti si Du Yuner at sinabing, ate, sasama ako kay Angel. Kakatapos lang nila ng year-end report at magkasama sila. Nako, naiintindihan ko na si Angel ay maaaring maging direktor ng Human Rights Council, ngunit sinong mag-aakala na Zin sa ganoong ugali, maaari ka talagang maging gobernador ng isang distrito sa Federation. Napuno ng emosyon si Ning Zimo. Narinig ko na ang mga talumpati ni Sister Ziner ay isinulat lahat ni Angela, sabi ni Shilanyo. Alam mo na naman. Ang sinabi sa akin ni Chuer, ang pinakamalaking intelligence chief sa mundo ngayon, hindi ba sina Chuer at Sister Zhuguang? Pagmamalaki ni Shilanyo.
Inabot ni Du Yuner at kinurot ang mukha ni Shailan Yu, sa tingin ko ikaw nga. Wala akong mate at tago sa iyo. Oo, hindi natin magagamit ang ating cultivation, sapat pa rin ang good technique ni Xiaoyo, naiinggit na sabi ni Ning Zimo. Mukhang proud si Shailan Yu, kung tutusin, technician din ako. Bilang. Sumapit ang gabi, ilang sasakyang panghimpapawid ang muling dumaong sa isla. Sina Ye Wangtu at Ji Soxan, kasama sina Ye Hang, Ye Wanqing, at iba pang pamilya, ay nagkataong bumalik mula sa bakasyon sa ibang lugar at dumating upang ipagdiwang ang bagong taon ng magkasama. Sumakay si Chu Yunyao sa espesyal na eroplano ng Union Group at dumating kasama sina Ji Wanqing, Dum at Wu Yanshuo. Si Xiao Ziner at Angela, tulad ng inaasahan, ay nagsama. Dahil sina Wu Yeshu at Candlelight ay nakikibahagi sa underground intelligence work, kung paano sila nakarating sa isla ay hindi malinaw sa lahat. Ang mga ilaw ng buong resort ay naiilawan, at ang nagninangas na pulang parol ay nagpasiklab sa maligaya na kapaligiran. Naghabulan at naglalaro ang mga anak ng pamilya ni Ye Fan at ng grupo ng mga bata ni Ye Hang. Si Mantou, Xiaozi at Tang Yuan, na nakatayo sa kusina, ay hindi makagalaw. Sa kusina, sina Tuan Chuan at Bai Chenluo ang dalawang pangunahing chef ngayong gabi at naging abala buong araw. Isang kagat ng malaking hot pot, nakataas ang mga gilid, at maaari ding ilagay sa plato ang mga masasarap na pagkain. Nang magsisimula na ang piging, matagal nang dumating si Su Qingzhou. Qingzhou, bakit ka nandito? Hinihintay kita. Nakangiting bati ni Ye Wuyo. Maraming trabaho sa kumpanya, ang babaeng ito, si Tuan Tuan, ay magiging tagapagluto muli, kaya kailangan kong gawin ang mga bagay tulad ng isang matandang ina. Pinandilatan ni Su Qingzhou ang kanyang anak na may dalang plato sa hindi kalayuan, inilabas ni Ye Tuan Chuan ang kanyang dila, ang mag-ina. Nay, inay, yakap. Sa sandaling ito, isang, munting Tuan Chuan, ang tumakbo, tinirintas ang kanyang mga sungay, at hiniling kay Su Qingzhou na yakapin siya. Kabanata 4297 ang katapusan. May magiliw na ngiti sa mukha ni Su Qingzhou, binuhat niya ang kanyang anak. Xiao Tuan, nasaan ang iyong ama? Itinuro ni Ye Xiao Tuan ang tuktok, sa itaas. Nasa itaas. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, at biglang may naintindihan. Doon lang nag-react yung iba. Nakabalik na pala si Ye Fan. Sa taas, di ba guest room yun? Iniisip ang mga batang babae na sinasali Ye, Patricia, at Vilordes na hindi pa naruroon. Gaya ng inaasahan. Ang ngiti sa mukha ni Su Qingzhou ay nagpapakita na ng kaunting lamig. Sa sandaling ito, isang masaganang tawa ang pumasok sa bulwagan. Haha, andito din ang asawa ko. Andito ba silang lahat? Magpapaputok muna tayo, o kumain muna tayo. Si Ye Fan ay nakasuot ng floral shirt at beach pants, na parang kagagaling lang niya sa beach. Kasabay nito, natural na pumasok sa hall sina Sally Ye, Patricia, at Vilordes. Hindi pa ito tapos, at sa wakas, isa na namang magandang figure na matagal ko nang hindi nakikita. Jian Yuzo, bakit ka nandito? Mukhang nagulat si Bai Chenluo. Hindi nawala ang pamumula sa mukha ni Jian Yuzo, tumingin siya sa kaliwat kanan at sinabing, naiinip ako, halika at tingnan mo. Haha, bagong taon na, ang daming tao. Medyo matigas na ngumiti si Ye Fan. Asawa, sumama ka sa akin. Kumaway si Su Qingzhou kay Ye Fan at hiniling sa kanya na pumunta sa isang maliit na silid. Huwag ka nang maghapunan, may hihintayin ako. Halika. Inulit ni Su Qingzhou. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi tahimik na sundan ng babae sa maliit na silid. Isinara ni Su Qingzhou ang pinto at tinitigan si Ye Fan na may malamig na mukha. Bakit hindi mo dalhin ang grupo ng mga flower fairies, Xiao Wang, pati na rin, tutuperin kita, okay. Asawa. Namali ka ng pagkakaintindi, tapos si Jian Yuzu lang talaga ang dumating para kumain. Paliwanag ni Ye Fan. Kumain ka na. Mahina lang sinabi mo. Limitado din ang tolerance ng World Tree. Sa tuwing magdadala ka ng isa pang tao, kailangan mong hayaan si Wu Tai na ayusin ito muli. Magkakaroon ka ba ulit ng magandang buhay, tama? Bumantong hininga si Ye Fan, alam ko kung ano ang iyong ikinababahala, ngunit sa katunayan, napagmasdan ko ang operasyon ng ikalimang asawa. Ilang beses akong nagdala ng mga tao kamakailan, at tila ang ikalimang asawa ay hindi gumawa ng anumang mga pagbabago, o ang pagbabago ay mas maliit kaysa dati. Sumimangot si Su Qingzhou, ibig mong sabihin. Pumayag ang World Tree sa mga bagay na ito. Naghihinala ako na dahil sa aming relasyon, pinabilis ni Watai ang ebolusyon nito, at maaaring makita ng World Tree na may isa pang modelo ng pamamahala. Matigas na sinabi ni Ye Fan, parang, kung ang panlilinlang ng isang martial arts master ay nabasag, tiyak na makakahanap siya ng paraan upang lumikha ng mas advanced na hakbang. Sa ganitong paraan lamang, ang Panginoon ay palaging makakatayo sa tuktok, hindi ito malalampasan. Paano kung hindi ito malikha? Retorikong tanong ni Su Qingzhou. Talagang magkakaroon, sabi ni Ye Fan, huwag kalimutan, makakausap ko ang World Tree sa pantay na katayuan dahil sa kapangyarihan ng emperador. At ang Emperor Species, hindi lang ako ang may napakaraming Emperor Species, saan sila nanggaling. Ito ay isang misteryo mismo. Walang duda na sa itaas ng World Tree, dapat mayroong kapangyarihan na hindi natin naiintindihan. Nagtanong si Su Qingzhou, gusto mo bang maging katulad ni Ye Wuya at iwanan ang Fifth Tai, pupunta upang galugarin ang hindi kilalang mundo? Hindi ako gaanong interesado.
Sabi ni Ye Fan, pagkatapos ay binago ang kanyang mga salita, hindi man ngayon. Maayos ang takbo ng buhay, at ayaw ni Ye Fan na maghanap ng gulo. Saglit na nagbago ang mga mata ni Su Qingzhou, at ngumisi. So, sa tingin mo ba pagkatapos sabihin sa akin ang maraming bagay, magpapanggap akong hindi nangyari ang nangyari ngayong gabi? Gudong. Napalunok si Ye Fan. Lalamunan. Para sa susunod na buwan, si Frigga at ang iba pa ay aalis na kasama ko, at ang maliit na grupo ay pangungunahan mo sa buong araw. Sabi ni Su Qingzhou. Pumalakpak si Ye Fan sa kanyang dibdib, gantiyang makumplito ang gawain. Kapag bumalik ang mag-asawa sa banquet hall, nakaupo na ang lahat at masiglang kumakain. Para sa matamis na parusa ni Ye Fan na maging ama sa loob ng isang buwan, hindi nakakagulat na nakita na niya ito. 5 taon na ang nakalipas mula nang dumating sila sa pamilyar at hindi pamilyar na mundong ito, at lahat ay nagsimula ng bagong buhay. Habang nagtitimpla ang mga tasa ng alak, ang mga babae ay nagsimulang mag-usap ng masigasig. Bylodis, gaano katagal bago lumabas ang nasa tiyan mo? 100 taon. Wow, parang ang tagal ko ng buntis sa loob ng 10 buwan, ang galing mo talaga. Sally, bakit hindi pa rin gumagalaw ang tiyan mo? I'm looking forward to the devil baby. Gusto ko rin manganak ng ilan para sa hari. Pero mukhang mahirap para sa Abyss Witch na magparami. Idiot, hanapin mo si Yunyao, kayang ayusin ng kumpanya nila ang lahat para sa iyo. Kalimutan mo na. Haha, natatakot ka bang maging research object ang baby mo? Sister Yunyao, kahit si Sally takot sa'yo. Haha, hindi ba't kayong mga mabahong babae na araw-araw ay nagsasalita ng walang kaparirikan? Hihi, Sister Yunyao, seryoso, ano ang ni-research mo kamakailan? Nabalitaan ko na ang kumpanya ay ipinasa kay Wanqing at Yanshuo para sa pamamahala. Wala lang, gusto ko lang malaman kung bakit hindi ka maaaring magsanay ng paglilinang sa mundong ito, at karamihan sa mga pamamaraan ay hindi maaaring linangin. Maganda ang paksang ito, kapag natapos na ang pananaliksik, mababaliw ang World Tree. Haha, gusto ko talaga. Tingnan mo, ano ang mangyayari kapag nabaliw ang World Tree? Bawasan ang inom, may paputok mamaya, lasing na kayong lahat. Sa tawanan, pagkatapos ng hating gabi ng bisperas ng bagong taon, naghiwa-hiwalay ang lahat. Nangako si Ye Fan kay Su Qingzhou na isasama niya ang kanyang maliit na anak na babae, at natural na ginawa niya ang sinabi niya. Gabi na, sa ilalim ng malambot na reading light. Nakasandal si Ye Fan sa kama, sa tabi ni Ye Xiaotuan na tumangging matulog. Bagamat maraming storybook sa tabi niya, mas pinili ni Ye Xiaotuan na makinig sa mga kwentong direktang sinabi ng kanyang ama. Sa wakas, sinabi ng Diyos na espada, lahat ay totoo, hindi yun ang mundo sa laro. Natuklasan ang katotohanan sa World Tree, ngunit walang ibang paraan, kaya kailangan niyang ipadala muli ang asawa ng Sword God. Bumalik ka. Pagkatapos, ang Sword God at ang kanyang asawa ay namuhay ng masayang buhay. Dilat na dilat ang mga mata ni Ye Xiaotuan. Dad, totoo ba ang ating mundo? Well, paglaki mo, kailangan mong alamin ang sarili mo. Dad, gusto kong marinig ulit. Xiaotuan, ito na ang 7th beses, baguhin natin ang kwento, di ba? Si Ye Fan ay malapit ng umiyak, pagkatapos ng lahat, ang kwento ng Sword God ay masyadong mahaba. Tai, may dragon ba talaga sa mundo? Siyempre meron, pamilya natin di ba, ganyan si Xiao Jin. Hindi ba si Xiao Jin ay sakam sa mga ahas? Puche. Nang bumukas ang pinto, si Su Qingzhou ay nakasandal sa frame ng pinto at hindi maiwasang mapangiti. Nakita ni Ye Fan ang kanyang kaakit-akit at kaakit-akit na asawa na nakasuot ng puting buwanang damit na sutla, na may asul na sutla na parang talon, at agad na tumigil sa pagkukwento. Xiaotuan, magandang gabi, sasabihin sa iyo ni tatay bukas. Okay. Bahagyang naagrabyado si Ye Xiaotuan, ngunit matino siyang humiga sa kama. Pinatay ni Ye Fan ang ilaw, lumabas ng kwarto, niyakap si Su Qingzhou, at bumalik sa kwarto ng dalawa. Ang gabi ay kaakit-akit at ang simoy ng dagat ay simoy. Sa tuktok ng pangunahing tuktok ng Purgatory Island, namamalagi ang isang asul na dragon. Isang pares ng malalaking mata ng gintong dragon, kalahating dulang, medyo komportable. Sa itaas ng gripo, niyakap ni Ye Tuanchuan ang matabang tigre, nag-iisang humahanga sa liwanag ng buwan. Xiao Jin, napakaganda ng buwan ngayong gabi, at magiging maganda ang panahon bukas. Oo, munting master, kailan hindi? Nag-inat si Tuanchuan at nakangiting sinabi, Xiao Jin, buong araw akong abala ngayon. Gusto kong sumakay. Little Master, huli na ang lahat, oh. Bumalik ka at magluto ng hapunan para sa iyo. Okay. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, isang berdeng dragon ang naglabas ng malabong gininto ang kinang, may dalang dilaw na palda girl, lumipad patungo sa maliwanag na buwan. End of the book. Ang wakas kwento. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa wakas mga ka-swordsman. Abangan ang mga bagong kwento.